masadlak sa digmaan ng Amerika, nagpatayan ng Amerikano sa kapwa Amerikano. Isang bagay lang ang magpapatigil dito at gagawin nila ang lahat para makamit ito. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action-adventure thriller movie na pinamagatang Civil War. Sa Estados Unidos, isang civil war ang bumalot sa bansa. Ang Texas at California ay humiwalay at bumuo ng WF or Western Forces Militia, habang ang Florida ay lumikha ng sarili nitong alyansa. Ang nasa ikatlong terminong pangulo ay namuno sa puwersa ng gobyerno laban sa mga milisya at madalas siyang lumabas sa TV upang gumawa ng talumpati na malapit na ang tagumpay, salamat sa mga loyalista ng estado. Gayunpaman walang naniniwala sa kanya dahil malapit nang maabot ng WF, ang Washington DC. Ang war photographer na si Lee ay nanonood ng talumpati mula sa kanyang silid sa hotel sa New York at kinunan pa niya ng litrato ang TV. Pagkatapos ay napansin niya ang isang pambobomba na nagaganap sa gitna ng lungsod. Kinabukasan sumakay si Lee at ang kanyang kasamahang mamamahayag na si Joel sa isang kotse sa downtown upang i-cover ang isang protesta kung saan ang mga desperadong tao ay namamalimos ng tubig. Binigyan sila ng fluorescent vests bago makisalamuha sa karamihan para kumuha ng ilang litrato. Naging marahas ang mga bagay-bagay habang sinisikap ng mga pulis na itulak ang mga tao palayo. At ang isang batang photographer na naging angalang Jesse ay natamaan sa kaguluhan. Kaagad na kinaladkad ni Lee si Jesse palayo at nalaman na ang babae ay tagahanga niya. Habang binibigay niya kay Jesse ang kanyang vest, napansin niya ang isang armadong babae na tumatakbo sa karamihan na may dalang American flag at itinulak si Jesse pababa para makakubli bago sumabog ang bomba na ikinamatay ng halos lahat ng mga nagpoprotesta. Sa loob ng ilang minuto ay walang narinig si Jesse, gayunpaman ay mabilis na lumabas si Lee upang kunan ng litrato ang lahat ng katawan. Pinilit din ni Jesse ang sarili na magpicture para di mapag-iwanan sa isang hotel kung saan ang lahat ng mga journalists ay tumutuloy. Pinag-usapan ni Lee at Joel ang kanilang mga options sa kanilang mentor na si Sammy. May mga bulungan ng isang malaking pag-atake sa ika-4 ng Hulyo upang gawin itong makabuluhan sa kasaysayan, ngunit hindi sila sigurado kung paniniwalaan ito. Nalaman ni Sammy na dadaan ang dalawa sa mga war zone ng bansa para makarating sa DC, ngunit hindi para i-cover ang frontline. Gusto nila ang huling panayam sa Pangulo na hindi pa nagbibigay ng panayam sa loob ng 14 na buwan. Sa tingin ni Sammy ay kalokohan ang kanilang plano at gustong sumama papunta sa frontline sa Charlottesville, Virginia. Noong una ay nag-alala sina Lee at Joel dahil matanda na si Sammy para tumakbo, ngunit sa huli ay pumayag si Lee na isama siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Lee na pumunta sa kanyang silid sa ika-10 palapag at kailangang maghagdan. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jesse na dumating upang pasalamatan siya. Ipinaliwanag ni Jesse na siya ay isang regular na photographer sa ngayon at sinusubukan niyang maging isang war photographer, kaya naman si Lee ang kanyang idolo. Sa kanyang silid, si Lee ay naligo upang makapagpahinga, ngunit siya ay pinagmumultuhan ng lahat ng mga kalupitan na nakita niya sa maraming mga digmaan. At kinunan ni Lee ng mga larawan ang lahat ng ito nang hindi nakatulong sa mga nangangailangan. Kinaumagahan ay naghanda na ang grupo para umalis at laking gulat ni Lee nang makita si Jesse sa sasakyan. Nakipagtalo siya kay Joel pagkatapos ay sumang-ayon na dalhin si Jesse, ngunit dapat iwanan nila siya sa Charlottesville kasama si Sammy. Nang umalis sila sa lungsod, pinaalalahanan ni Sammy si Jesse na bigyang pansin ang paligid. Ang mga kalsada ay puno ng mga inabandonang sasakyan. Sa isang checkpoint, chinek ng mga sundalo ang kanilang mga press ID bago sila payagang makadaan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng isang gasolinahan na binabantayan ng 3 armadong lalaki. Sa una ay ayaw magbahagi ng mga lalaki, ngunit mabilis silang nagbago ng isip nang mag-alok sila ng dagdag bayad na Canadian dollar. Habang pinupuno nila ang tangke, may napansin si Jesse sa di kalayuan at pumunta siya para tingnan habang sinusundan siya ng isa sa mga lalaki. Nag-alala si Lee at sinundan din sila. Nagulat si Jesse nang madiskubre ang 2 taong nakabitin matapos ng matinding pagpapahirap. Ipinaliwanag ng lalaki na sila ay mga magnanakaw at ang kanyang grupo ay nagtatalo pa kung ano ang gagawin sa kanila. Binigyan niya si Jesse ng kapangyarihang pumili, ngunit natigilan siya. Para maabala ang lalaki, pinapost siya ni Lee kasama ng mga taong nakasabit at kumuha ng ilang larawan. Nang maglaon,
Bumalik ang grupo sa kalsada at sinabi ni Jesse na hindi siya nakakuha ng kahit isang larawan dahil humina ang loob niya. Ang iba ay nagpaliwanag na ito ang buhay ng journalist, kaya dapat siyang masanay dahil lalong magiging masahol pa ang susunod. Habang patuloy na naglalakbay ang grupo, nakarinig sila ng mga walang saysay na talumpati mula sa Pangulo sa radyo. May mga bangkay kung saan-saan, ngunit may ibang nakatawag ng pansin kay Lee at pinahinto niya kay Joel ang sasakyan. Pagkatapos ay dinala ni Lee si Jesse sa isang bumagsak na helicopter para kumuha siya ng ilang mga larawan. Habang kumukuha, humingi ng paumanhin si Jesse sa pagiging pabigat at ipinaliwanag niya na ang kanyang lumang estilong kamera ay dating pagmamay-ari ng kanyang ama. Nagtaka si Jesse kung lilitratuhan siya ni Lee kung sakaling mabaril siya, ngunit hinayaan siya ni Lee na gumawa ng sarili niyang konklusyon. Sa gabi huminto ang grupo upang magpahinga. Habang nanonood ng putok ng baril sa di kalayuan, nagkomento si Lee kung paano niya kinukunan ng mga digmaan bilang isang paraan upang makapag-uwi ng ilang mga babala. Ngunit ngayon ang karahasan ay nagkalat. Samantala, sinabi ni Joel kay Jesse na normal lang kung hindi siya makatulog pagkatapos ng kanyang nakita at nag-aalok ng kakwentuhan kung kailangan niya ito. Nang gabing iyon ay natutulog sila sa labas na parang mga camper. Kinabukasan, pumunta sila sa lugar na pinanggalingan ng putukan na nakita nila kagabi. Si Lee at Jesse ay kumukuha ng maraming larawan habang ang dalawang grupo ay nagbabarilan sa isa't isa at isang lalaki na naipit sa gitna. Naghahagis ang isang team ng smoke grenade para maitago siya. Ngunit sa sandaling tumakbo ang lalaki, ay nabaril siya at nakuhanan ng kamera ito. Kinaladkad siya ng kanyang mga kasamahan sa ligtas na lugar. Sa kasamaang palad, namatay ang lalaki habang kinukunan ni Jesse ng mga larawan ang buong proseso. Pagkatapos ay pumasok ang pangkat sa gusali at sinundan sila ng mga journalist. Nakahanap sila ng isang duguang lalaki na humihingi ng tulong at siya ay binaril. Hindi mapigilan ni Jesse na mapatitig habang tinatapos ng team ang paghahanap sa gusali. Pagkatapos, si Joel ay tumatawa kasama ang isang lalaki na para bang ito ay isang normal na araw ng trabaho. Nahuli ng mga sundalo ang ilang mga kaaway at inilabas sila para patayin na kinunan din ng mga larawan ni Jesse. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga mamamahayag sa isang refugee camp. Puno ang lahat ng tent kaya kailangan pa nilang matulog sa kanilang sasakyan. Nang gabing iyon, ang grupo ay nakapagpahinga kasama ang iba pang mga refugee at umalis kinaumagahan. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang pinapanood ng mga mamamahayag ang walang katapusang kamatayan at pagkasira sa mga kalsada. Sa kalaunan ay narating nila ang isang bayan na mukhang normal na may mga taong tumatambay sa mga lansangan at tahimik sa paligid. Huminto sila sa isang tindahan ng damit at tinanong ang clerk kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng clerk na pinili ng kanyang bayan na huwag pansinin ang digmaan. Kinumbinsi ni Jesse si Lee na subukan ng isang damit na ang pagiging nasa digmaan ay hindi nangangahulugan na hindi siya maaaring magkaroon ng magagandang bagay. Biniro niya siya at kinunan ng litrato ang ngiti ni Lee dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito. Pagkatapos ay bumalik si Lee kay Sammy na itinuro na may mga armadong lalaki sa mga bubong. Sinabi rin niya na ang buhay na ito ay hindi nababagay sa kanila dahil ito ay boring. Makalipas ang ilang sandali, natagpuan ng grupo ang isang inabandonang circus na may patay na tao sa gitna ng kalsada. Sinuri ni Lee ang lugar gamit ang kanyang camera zoom, ngunit wala siyang nakitang sinuman. Nagpasya si Joel na sumulong, ngunit sa sandaling tumawid sila sa entrance arch, nabaril ang kanilang bintana. Dahil sa pagkataranta, binilisan ni Joel at sinagasaan ang katawan hanggang sa makakita siya ng ligtas na lugar malapit sa isang truck para huminto. Doon ay nakatagpo sila ng dalawang nakakamuflage na sundalo na naghihintay sa bumaril sa bahay na magpakita. Habang lumilipat ang mga mamamahayag upang i-cover ang insidenteng ito, pinaputukan sila ng bumabaril. Si Jesse at Lee ay kumuha ng mga larawan habang sinubukan ni Joel na interbyuhin ang mga sundalo na gustong malaman kung kaninong panig sila at ang bumaril. Gayunpaman, ang mga sundalo ay hindi kabilang sa anumang koponan. Sila ay dalawang lalaki lang na sinusubukang patayin ng isang tao na gustong pumatay sa kanila. Pagkatapos ng ilang paghihintay, sa wakas ay natamaan ng mga sundalo ang bumaril at ligtas ng makaalis ang grupo. Maya-maya napansin ng mga mamamahayag ang isang sasakyan na mabilis na humahabol sa kanila. Sa takot, binagalan ni Lee para hayaan silang makadaan. Sa kabutihang palad, ito ay isang kalokohan lamang at ang mga taong ito ay sina Tony at Bohay
mga kapwa mamamahayag at kaibigan ni Joel. Sa gabi pala sa hotel, nalasing si Joel at sinabi kay Tony kung saan sila pupunta. Tuwang-tuwa siyang makita sila kaya umakyat siya sa bintana at sumakay sa kotse kasama nila. Humanga si Jessie at sinubukan niya ang parehong trick at napunta sa kabilang kotse. Mas gusto siya ni Bohay kaysa kay Tony at nagmadaling umalis kasama si Jessie. Nag-aalala si Lee kahit na sinabi ni Tony na mapagkakatiwalaan si Bohay. Biglang may dumaan na sasakyang militar at kailangang umalis si Lee sa kalsada para maiwasan ang pagbangga. Mabilis silang bumalik sa kalsada at natagpuan ang kotse ni Bohay na walang sakay. Ang grupo ay pumunta upang mag-imbestiga at natuklasan na sina Bohay at Jessie ay nahuli ng loyalist na mga armadong lalaki na pinananatili silang nakaluhod habang ibinubuhos ang mga katawan sa isang malaking libingan. Itinuro ni Sammy na ang mga lalaking ito ay hindi mga normal na sundalo dahil malinaw na ginagawa nila ito ng palihim. Ngunit sa palagay ni Joel ay ligtas sila dahil sa kanilang mga press ID. Sina Lee, Joel at Tony ay lumapit sa mga armadong lalaki at ipinaliwanag na sina Bohay at Jessie ay bahagi ng kanilang grupo ng mamamahayag. Napupunta lang sila sa Charlottesville upang mag-cover ng isang kwento tungkol sa muling pagbubukas ng universidad. Walang pag-aalinlangang binaril ng head gunman si Bohay na ikinagulat ni Jessie at napaiyak si Tony. Tinanong sila ng Mama Maril kung saan sila nanggaling. Kaya binanggit ni Lee, Joel at Jessie ang kanilang mga states na tahanan. Gayunpaman nang ipaliwanag ni Tony na siya ay mula sa Hong Kong, binaril din siya. Nagpanik ang lahat ngunit nagpakita si Sammy sakay ng kotse at sinagasaan nito ang mga sundalo dahilan para mahulog sila sa hukay. Aksidenteng nahulog din si Jessie at kailangan niyang umakyat sa napakalaking tumpok ng mga bangkay para makaalis. Tinulungan siya ni Joel at ng grupo na makabalik sa kotse upang makaalis samantalang sila ay binabaril palayo. Sa kalsada nagka-breakdown sina Jessie at Joel at nagsuka si Jessie. Ipinaalam ni Sammy na hindi na siya makapagmaneho at natuklasan ng grupo na siya ay nabaril. Inilipat nila siya sa likurang upuan at si Joel ang humalili sa manibela. Sa kalaunan ay narating nila ang base militar ng WF sa Charlottesville kung saan mayroon silang bandila na may 2 bituin lamang. Sa kasamaang palad, huli na, patay na si Sammy. Habang sumisigaw si Joel sa hangin, kinuha ng mga sundalo ang katawan ni Sammy sa isang kahon. Tinitigan ni Lee ang isang larawang kinunan niya ng patay na si Sammy at binura ito. Ilang sandali pa nalaman nila mula sa mga kaibigang mamamahayag na karamihan sa mga loyalista ay sumuko na. Kaya ang Washington DC ay babagsak na. Nalalapit na ang kamatayan ng Pangulo, kaya ibig sabihin ay hindi na magkakaroon ng panayamang grupo. Namatay si Sammy para sa wala. Nang maglaon habang pinupunasan ni Lee ang dugo ni Sammy sa kotse, pumayag ang 3 na umalis kasama ang WF upang mai-cover nila ang pag-atake sa White House. Habang inaatake ng WF ang Lincoln Memorial, sinundan ng mga mamamahayag ang mga sundalo. Si Jessie ay kumuha ng maraming larawan, ngunit si Lee ay natigilan ng atakihin ng kanyang PTSD. Napatigil si Joel nang patamaan ng isang tangke at isang helicopter ang daan sa mga lansangan para makaabante ang hukbo. Ang mga sundalo ay pumunta sa iba't ibang roof deck upang magtatag ng isang linya ng depensa at ang mga mamamahayag ay nagtago sa likod ng isang armored car upang sundan sila. Biglang sumabog ang armored vehicle kaya kailangang tumakbo ang grupo para magtago. Mas mabagal si Jessie dahil patuloy siyang kumukuha ng litrato, pati ang isang lalaking nagliliyab. Nakakuha din siya ng ilang magagandang kuha ng isang tangke na sa wakas ay nabasag ang pader na nakapalibot sa White House. Nagpupumiglas pa rin si Lee at umiiyak kaya kailangang tulungan ni Joel. Sa malapit, isa pang mamamahayag at ang kanyang cameraman ang nagre-record ng buong deal. Napansin nila ang ilang mga ahente ng Secret Service na inilabas ang Pangulo sa White House at isinakay siya sa isang kotse. 3 sasakyan ang umalis sa lugar at sa sandaling bumangga sila sa mga lansangan. Pinalibutan sila ng mga sundalo upang barilin ang bawat tao sa loob. Si Jessie ay kumukuha ng higit pang mga larawan. Gayunpaman si Lee ay nahulaan na ito ay isang decoy at hinila ang kanyang mga kaibigan sa White House upang mahanap ang aktwal na Pangulo. Napansin ito ng ilang sundalo at sinundan sila. Sa loob ng White House, nakita nila ang ilang mga katawan at marami pang iba. Hindi nagtagal ay dumating ang mga sundalo at nagsimula ng masusing paghahanap na naghahatid sa kanila upang mahanap ang isang ahente na sumusuko sa conference room.
Si Lee ay kumukuha ng mga larawan kasama si Jesse habang ipinaliwanag ng ahente na gusto niyang makipag-ayos sa pagsuko ng Pangulo na humihiling na dalhin siya sa isang neutral na bansa. Gayunpaman, binaril lang siya ng mga sundalo at patuloy na pumasok sa White House. Mas maraming secret agent ang bumaril sa mga sundalo at ginawa ng mga mamamahayag ang kanilang makakaya upang patuloy na kumuha ng mga larawan ng bawat kamatayan. Tumakbo sila sa maraming silid at binaril ang isang loyalist ng walang awa. Nang makarating sila sa isang lugar sa likod, nakipagsapalaran si Jesse sa pamamagitan ng pagtayo sa gitna ng hallway, ngunit tumalon si Lee sa kanyang harapan dahil magpapaputok na ang kalaban. Bumagsak si Jesse sa lupa at hindi nagatubiling kunan ng litrato si Lee na binaril hanggang mamatay sa harap niya mismo. Pagkaraan ay naiwan si Jesse sa estado ng pagkabigla sa loob ng ilang segundo hanggang sa hilingin sa kanya ni Joel na sumama sa Oval Office. Pinalibutan na ng mga sundalo ang presidente, pero bago pa sila makabaril, hiniling ni Joel na maghintay dahil kailangan niya ng quote. Sinabi ng Pangulo na huwag nilang hayaang patayin nila ako at si Joel ang nagpasya na pwede na iyon. Ngayon sa wakas ay binaril ng mga sundalo ang Pangulo na hudyat ng pagkapanalo sa digmaan. Ang huling larawan ni Jesse ay ang mga sundalo na nagpose sa tabi ng katawan ng Pangulo na para bang ito ay isang tropeyo ng pangangaso. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.